Yes guys, hello, good afternoon, good evening, good evening, good evening, good afternoon, good afternoon, magandang gabi, umaga, tanghali, hapon sa inyong lahat kung anong oras man ito napapanood yung vlog ko. Oh guys, parang kailan lang kumaway si, yung pangalan nun, Jose Marichan. Ngayon, December 1 na, December 1, Friday, 2:50 AM guys. So, dating gawi, mabilisan lang to. Okay, stick ulit tayo. Kay Axie, meron tayong 34.5. Medyo bumaba siya ngayon guys ha, 221. Pero, bullish naman ang market. Alam mo dapat pag ganito, nakatingin ka 2 years from now 3 years from now. Hindi yung weeks lang, days lang. Talagang pag mga token na stable, I mean, hindi siya yung fly by night. Yung marami siyang tawag dito gamit, kaya kailangan talaga ganon, dapat ikaw nakatingin pang long term. Okay, by the way guys, si ano pala, si MicroStrategy, si Mike Saylor, bumili na naman ng 10,000, ang pangalan na ilan, parang 1,000 Bitcoin ata yun. Kaya ang dami niyang ano tawag dito, yung MicroStrategy, siya natin. Si Mike Saylor bumili, nag-announce siya actually na bumili nga sila ng 16,000 MicroStrategy nga ba yun? So ang total Bitcoin nila ay malaki na. Total Bitcoin nila ay bumili sila ngayon ng 16,130 Bitcoin guys. Grabe, imagine mo, almost $593 million. Kaya ang total Bitcoin nila ay umabot na ng 174,530 ang total Bitcoin nila guys. Michael Saylor, isa yan sa mga parang isa sa malalaking tawag dito, wala ako. Isa sila sa malalaking humahawak ng mga investment ng iba-ibang tao, kasi isa silang malaking kumpanya, parang ganon. Okay, balikan na natin, farm na tayo. Bago tayo magkwentuhan, tapusin muna natin ito. Sabi ko nga sa inyong lahat, alam mo yun, marami kasing bali-balita ngayon. Alam nyo na ba yung latest guys? Alam nyo na ba yung latest? Hiwalay na si Daniel Padilla at si Catherine Bernardo. Yun yung latest. November 30, nag-announce na po si Catherine Bernardo na hiwalay na sila. Daniel Padilla. Ano lang yan? Joke lang yan guys. I mean, katatawanan lang yun, pero totoong hiwalay na sila. So, siyempre, buhay nila yan, bahala sila. Ganun naman, walang forever, lahat mamamatay, lahat mauuna, kung sino man mauna. Lahat, alam mo, walang forever, lahat may katapusan. So, pero may totoong pagmamahal siyempre. At ayun na nga, ganun naman talaga ang buhay. Ang ano lang dyan ang sikreto lang dyan, dapat okay lang iiyak mo, okay lang na ipagdamdam mo, okay lang na masaktan ka, iiyak mo lang, di ba? Tapos keep moving forward, move on na. Sayang ang oras ng buhay So normal masaktan kasi diyan ka naman tatatag, normal magkamali kasi diyan ka gagaling, normal kahit sa business ganoon, di ba? So it's a part of our life. Actually hindi pa naman sila kasal, kaya ayun, kanya-kanyang buhay yan guys. So ayun lang naman. So may third party, ganun. Pag wala kasing contentment, so wala naman kasi taong talagang kontento, lalo na pag na-achieve mo isang bagay kahit sa pera kahit sa posisyon. Kunyari, kumikita ka na ng 10,000 buwan-buwan, siyempre mag-i-aim ka ng mas mataas. So kung ikaw ay supervisor ngayon, mag-i-aim ka na maging manager, di ba? Ganun naman siya. Pero alam niyo guys, ang sekreto talaga ng totoong kayamanan, bigyan ko kayo idea ha. Ang sekreto at ang totoong yaman talaga, sekreto ng kayamanan, ang totoong yaman ay peace of mind guys. Peace of mind, yun ang totoong yaman.
So, pag meron kang peace of mind, kasi dalawa lang yan eh. Kung mahirap ka naman, sobrang hirap mo, gumagawa ka ng masama, wala kang makain. Alam mo yun? So, walang peace of mind yun. Pag sobrang yaman mo naman, hindi ka pwede makapunta sa kung ano ng mga lugar na gusto mo. Tapos, marami kang bodyguard or marami kang kinakatakutan, your safety. So, ano pa ba? Marami. So, yun. Wala ka rin peace of mind dun. Pero syempre, iba pa rin pag may pera, guys. Syempre. Money can't buy happiness daw, pero hindi naman totoo yun. Ang totoo, pwede mo bilhan yung mga kamag-anak mo, kabihin, kakilala mo, di ba? O anak mo, asawa mo, girlfriend mo, madadala mo siya sa lugar na gusto mo, gusto nila, di ba? So, iba pa rin pag may pera. O hindi mo nga madadala, pero pwede mo ipamana, di ba? Alam, papamana mo hirap. Pero syempre, hinay-hinay lang, di ba? Kumbaga, matuto pa rin tayo maging humble kasi syempre, hindi man tayo lumilipad eh. Nasa lupa pa rin tayo, guys. Ganun lang yun. So, make it humble yourself and yun. Siyempre, lagi ka magte-thank you sa taas. Dahil sa kanya naman galing lahat yan. Kumbaga, pinapagamit lang sa'yo yan, pinapahiram lang sa'yo, etc. Pero siyempre, yun nga. Balikan na natin to. Dami ko na naman sinabi. Basta, ano lang, tuloy-tuloy lang ang buhay. Kung may opportunity, grab nyo lang. Tapos, balik nyo sa Panginoong Diyos yung deserve naman ninyo na masenso. Siyempre, ibalik mo yun sa Diyos. Ganoon lang yun. Sa mga naniniwala sa Diyos, yun. Kasi hindi naman lahat. Pero, syempre, meron pa rin nilalang tayo, may lumalang. Kaya. By the way, ang update lang natin ngayon ay CoinGecko. Tingnan natin. So, ganun lang ulit siya, guys. Nasa 2.1. Okay, 82 trillion ang market cap niya. Ganun lang. Hindi masyado. So, 2.1 pa rin. Almost. Ang tumaas ngayon, ito si Wemix. Parang ano to, NFT music. Di ba? May NFT game, play to earn. May mga NFT naman, mga picture. Ito naman, NFT music. Meron nga watch to earn. Iba-iba, walk to earn. Ang dami. So, ito, okay din to. Ito, isa sa magiging top 20 to. Sure ball na yan. So, surrender. Bakit? Kasi lahat ng gumagana ngayon, lalo na mga mining machine, mga AI, ginagamitan ng GPU o video card. So, ito siya. Parang NFT, etc. Token. Parang ganun. Yun yung pinaka category niya. So, ayun. Ito, okay din to. Papasok din to sa top 50. Sigurado tayo. Lalo, kahit bear market eh. Kasi sugal to eh. Oh. Si Roll Bitcoin. Ang galing, no? Roll Bitcoin. Ito, hinihintay ko lang kung hindi na. Hintay ko lang talaga ito mag 9,000. Tumaas na naman siya, oh. Ay, bit and sword. Tao. Elon Musk. Ano na? Grabe yung ano ko nito, guys. Alam nyo ba, ang total token ko kasi, mga exchanger ko at that time, 2016. Polonix, Bittrex, Coin Exchange, Binance, CoinPH. Ang total ko na Dogecoin at that time, 117 million. Tingnan natin. 117 million ata. Mga ganun, 117,400, mga ganyan. 117,400 plus. Sabihin mo lang ganyan. Grabe. Ang mura lang kasi dati nung 0.01 lang to eh. Yung nabili ko. Grabe pala. 1, 2, kalahating billion. Then nung nag-34 ata to. 34 nga. Compute lang tayo. 117 1 2 3 times 34. Sorry, 34. Bam, 1 2 3.9 billion. Grabe. Para na tayo nitong baka madaig na si bilyar nito. Check natin ha. Basta 0.01 yan. 0.01 19 pa to eh. Ito, dito. Ayan. Actually, hindi naman sa 006 ako nakabili. Dito yan sa 01. Yan. 01.
Medyo, ayan, malaki na market nun eh. So, ayun lang, mapapakwento ka na lang guys sa mga bagay-bagay na, alam mo yun, na kumbaga maalala mo na lang ang mga nakaraan. So, yun talaga ang buhay. Okay. So, ayun lang guys. Marami naman mga update ngayon. Ano pa ba? Check pa natin yung mga update. Aha. Okay. So, okay. Wait lang. May inaano lang ako. So, diba? Grabe. Sa kabuuan kasi nito, nag-start tayo. Nakapital akong 5M dito, mga 20 plus. Tapos buy and sell. Ay, ayaw mga alalahanan na. May stress lang ako. By the way. Sana tayo? Crypto bubble. May tumaas ba? 11 minutes. Pinapatakil ko lang. May masabi lang, no? Ano yun lumaki nun? Ano yun? Oh, ito si White, to. Sino ba yung White na yan? Nakakaano naman yun? Ang laki 600%. White. Oh, white coin, oh. White Bitcoin. Oh, gusto ah. Nasa top 68 agad siya, oh. Makaka-add lang nito. Ngayon ko lang siya nakita, eh. Oo nga. Hindi, September. Uy, siya kaya yun? Bakit ganun? Ang laki niya. Saan na ba yun? 68%. 600%, oh. Tingnan natin, sino ba to? Coin market cap, CoinGecko. Ito si White Price nasa 600%. Iba pa yung White ano. Okay. Check natin. Wala pa siyang website, guys. Twitter. So ganun lang, pag may aralin kayong token, dito nyo lang makikita yung sa gilid. Check nyo yung supply. Ayan, makikita nyo naman yung supply. Oh, ba't 88 lang to? Ito, ano lang to? Joke pa lang ata to, 5,000 followers. Finally, 2021. Pin. Uy, mukhang hindi updated to. Pinamplang to, guys. Sayang oras dito. Pinamplang to ng mga kasamahan nilang whales. Kasi unti lang yung supply. So, pag pinamp mo kasi yun, pag unti supply, kunyari ikaw ay isang whale, pinamp mo ang isang token na kakaperanggot lang yung presyo, talagang aangat ng ganyan. By the way, si Binance pala, Binance 89 days na lang daw, tatanggalin na siya sa ibablock na ng Pilipinas ng NTC siguro. I don't know. Ano kasi yung guys tingin ko lang para sa akin may politikang nangyayari diyan. Bakit? Kasi bakit si Binance lang? Ang dami namang exchanger, 'di ba? Bakit si Binance lang? Anong gusto nyo para tangkilikin ang local cryptocurrency exchange, 'di ba? Sino ba 'yon? Si CoinPH na Diyos ko, laging maraming na-hack. Ako nga na-hack diyan eh. CoinPH. O si Padax naman parang hindi nag-i-exist. Kala mo, parang tito mo na sa isang, ano ba pwede kong sabihin? Parang sa isang party na nandun siya pero hindi mo alam na nandun siya. Ganun si si pangalan nito? Si Padax. Ano pa ba? Ayun. Bahala na kayo kung saan kayo lilipat, pero marami pa pwede mangyari sa 89 days. So, syempre ganun naman, may mga FAD, pinapatay nga yung mga exchange para syempre maikalang or mas manguna yung mga exchanger sa local para siguro kumita. Pero okay naman siguro, pero dapat gandahan naman nila, sayang pera ng tao. Malaki kasi guys ang market ng Pilipinas, kaya kasi top 1 tayo sa buong mundo pagdating sa NFT games. Kaya syempre bawat bawat palit nun merong kita yan na alam mo yung sakita sa percentage. Kaya may politika nangyayari dyan. Terra Luna 7 days ago siya malakas. Ay. Normal sa crypto na maraming may bigla ang news, kaya updated ka dapat. Pero kung gusto mo na hindi ka masyadong taranta, doon ka sa dito ka. Kasi kinakabahan ka lang naman, dumoble ang lugi mo pag doon ka sa mga
murang token eh. Marami kasing ganun, dun binibili, mura token, ganun din yun. Pero sabi ko nga, extra pera lang syempre. Kung gusto mo pure pera nilagay mo, dito ka maglagay. Pero syempre, hindi pa rin yung financial advisor Sa experience ko lang yon, dito ako maglalagay. Kasi kung ako tatanungin mo, dito ako maglalagay para sa akin. Kasi hindi naman yung magdodoble ng baba. Hindi rin magdodoble-doble ng taas ng sobrang dami. Pero at least safe ka. Okay. Sana tayo? Ano pa ba? Wala na. Okay, Bitcoin halving. Hindi pala yan. Bitcoin halving. April 17. I-alarm nyo na yan. 2024. Malapit na. 138 days na lang. Okay. So, ayun lang. Wala naman siguro tayong update. Meron pa ba? Meron pa ba tayong update, guys? Check natin sa ating mahiwagang checkbook. Kasi wala naman talaga tayong checkbook. Ano na ba yun? Wala naman na siguro. Wala nang update. Yun lang. Wala namang kakaiba. Masakit pa utak ko. So, maraming salamat sa inyo, guys. Okay, update lang tayo. Meron tayong 34. Request ka natin. 3474. 34745. Okay, meron tayong 34745 pang 36. Video na natin yan mula nung nag-start tayo mag-vlog dito sa ating sariling channel. Na alam mo yun, bahala na kayo kung mag-follow kayo. Basta syempre, masaya pa rin tayo pag may magpa-follow. Pero hindi naman po ito pilitan, for personal vlog lang ito. Para balang araw may view man ako, 5 years, 10 years mo lang yun. Ma-view ko man lang yung mga pinagagawa kong kagunggungan dito online. So, ayun lang ulit. Maraming salamat. Salamat sa mga nag-follow. Mga Lods, thank you sa inyo. Sa mga nagko-comment, salamat sa inyo, Lods. Sa pagsuporta sa ating mumunting channel. Sa mga present lagi. Thank you so much. And see you tomorrow. This is Mr. KGB Crypto. Thank you and bye-bye. Thank you, guys.